eliminate. And to discriminate only generates hate. And when you hate, then you're bound to get irate. Yeah, madness is what you demonstrate. And that's exactly how anger works and operates. Man, you gotta have love just to set it straight. Take control of your mind and meditate. Let your soul gravitate to the love, y'all. People dying, children hurt, and it ain't right. Can you practice what you preach? And would you turn the other cheek? Father, 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 the blessings and guidance from above. 'Cause people got me questioning. Where is the love? It just ain't the same, always in change. New days are strange, is the world the same? If love and peace is so strong, wow, peace is Di ba pwedeng ganun na lang? Ano ka, jump na lang? Ang galing! Ayan! Oy, Galing. High five naman! Okay! Okay, batiin muna natin mga kapatid. Good morning, mga kapatid! Uy, March 7, ang bilis na ng panahon. Ang 1 week bilis, agad oo ng nga. March. I Pasanto know. siya kabuwasan sa wikang Pangasinense. Nako, Fun Fitness Thursday tayo this morning. Kaya naman, hataw na hataw agad kami rito sa sayaw at saya. Nako, bago sa paningin. Fresh exercise itong ibibida namin ngayong umaga. Correct ka dyan, Jess. Fresh na fresh, pero hindi lang fresh, kundi flowing din sa benefits at good vibes ang hatid ng bagong na-discover nating fun workout. Dumadaloy lang ang happy hormones sa ala jumping rope routine nga na tinatawag na rope flow. Rope flow! Rope flow, as in rope that lets you flow! Oh, ito lang exercise. Oh, gusto ko ito. Every morning, dapat may ganito tayo, di ba? Galing. Hindi. Pero itong exercise ito, good for the heart and good for the mind pa, mga kapatid. Yes. Dahil naman, sa nagbibigay niyang enhanced mobility at focus. Di ba, Mami Chicky? Enhanced mobility at focus. I love it! Pero talaga bago sa paningin, nakaka-intrigue. Yes. Excited akong mapakilala natin sa kanila itong rope flow nga na ito, di ba? Masarap ito, lalo na kung marami kayo. Ganyan, no? Yes! Mga sisters! Siyempre, mga Nandiyan support. sila lahat sabay-sabay, di ba? Mas nakakaaliw kung, di ba, the more the merrier. Tawag sa kanila, the Flomies. Flomies! Flomies! Flow Mommies. Yun. So, ang daddy, Floadies. Floadies! Floadies. Ay, yung mga wala kayo, Flow Bro! Flow Bro! Diba? Naku, ito dapat talaga mauso pa. We will discover, papaturo tayo, hatawagin na natin ang ating mga coach ng Rope Flow Philippines. Nakita natin kanina, Coach Andrew Amador and Mark Emalyari ng Keep Flowing. Welcome back! Coach Welcome. Andrew Good and morning, Mark. kapatid. Saan ba origin ito? Dito ba, Oo nga. ito ba dito sa Pilipinas, inimbento? Okay, so actually nag-start siya sa US. US. Pero Wow. yung nagdala dito is a Philippine coach. Aha! Pero ano ba exactly ang rope flow? Sa kadalasan kasi pag sabing rope, ang naisip natin jump Jump rope. Totoo. Diba? So ano yung pinagkaiba nila? So it's a movement exercise and usually wala siyang jumping. Okay. And the benefits of this is it allows you to use your whole body. Kasi when we're jumping, diba, it's usually just up and down. Yes. But with this one, we're moving in all different directions. We're using every part of your body from your toes all the way to your head. So, hindi nakakapagod. Walang exercise kasi hindi nagja-jump. Wala kang mapapala, di ba? Hindi ka papawisan. Joke! Nakita ko sila kanina hinihingal. Grabe, di ba? Yun, I think yun ang beauty doon, yun ang ganda doon. Kasi madaling ma-pick up pero work out. Saka I guess hindi rin siya ganun ka-stressful sa knees, legs, ano? no? Low impact. Low impact lang. Pero ano-ano nga ba po ang benefits na nakukuha or nabibigay ng rope flow? Okay, so it helps you with your coordination. Okay. It helps you move better. And it helps you utilize muscles that you don't usually use. So sobrang okay siya. Okay. Pag ginamit mo ng tama, pwedeng pang cardio din. Nakakapagod siya. Like, pinapawisan natin. Tsaka core, di ba? Oo, actually kailangan When din. you do the movement fast, it's kind of cardio exercise. Yeah. Okay. So, hindi jump rope, di ba? Yes. Hindi siya jump rope. So, ano yung pinaka-basic na move dito kapag hindi mo ito jump? Okay, I will teach you. Okay, so everyone, can we just start off Okay. with holding the rope like this Okay. with one hand? One hand. One hand. Actually, two hands na lang. Para mas Okay, madali. two Okay. hands. Okay, two hands. Sige. We're gonna have one over the other lagi, and hindi siya magsi-switch. Laging ganito. Okay. Okay, now we're gonna start off bringing the rope forward. So we're gonna bring it forward, Okay. and then we're gonna bring it onto the other side. So yung goal nyo, guys, Ganito.
Patamain nyo lang sa sahig. You wanna hear it. Patatamain sa sahig. Yes. You wanna feel it. Make sure you're feeling it. Bakit kailangan tumama sa sahig? It's for your The beat. Beat. Okay. Very good Sa floor job. dapat? Ay, sorry, floor dapat. sorry. Patatamain mo sa Pa. floor. Now, Mga mami, kahit anong lubid daw pwede. Hindi daw Talaga? special lubid ito. Okay. and ngayon, Okay. Diba? yeah. So once there, make sure now that you're using your whole body. Dito na papasok yung cardio. Yeah. Okay. We're gonna start Good. moving your elbows, moving your feet, and then your shoulders din, mga balikat gumagalaw. Wow. Elbows tumataas, and then pwede niyong bilisan. Ooh. Oh, I love it. Okay. Di ba nakifeel mo na, Jeff? Pwede, oo Di nga. ba? Parang meron din epekto sa arms talaga agad. May shoulder eh. May Shoulder. So yun yung mga pinaka-basic moves, pero madami ding ibang moves. Madaming patterns na pwedeng gawin. Yes. And of course, yung parang may choreo tayo na parang Oo sumasayaw. nga, yung cardio. Isa pang cardio dyan. Ay, ito naman si Mami Chichi. Umirit pa ng choreo. Akala ko Pambihira mag-guess naman. Maliit lang siyempre. Okay na tayo dito tayo, eh. di Okay ba? na, sige, game sa choreo, di ba, Okay, Jeff? okay. Game sa choreo. Basic choreo. Basic Basic choreo. lang. Let's go, mami. Si Mami Marpe din. Mami Marpe. Mami Ang Marpe. basic choreo natin. Choreo. Dito. Hala. Okay. Microphone. Walang mic si ano. Sige, hawakan mo po muna. Okay, turuan niyo po kami. Si Mami Marpe din. Ah, Teach kaya. us. Okay. Sige. Kaya daw. You guys do 2 hands, I do 1 hand. Okay. Okay. 2 hands. Buhay. Choreo, ikaw. Ganyan pa Paloob rin. ano? Paloob ang hawak. Yes. Ha? You hold the rope. Sa loob. Okay, side. Tapos, Okay side. Ganyan. Okay. And then 1, 2, 3, 4. 1, It's okay, it's okay. Okay, side. 2, 3, 4. Hindi naman gumaganyan yung paa nila. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, and 4. Yes! Pumapalo lang yung paa na gano'n, ano? Yeah, you ano, you Okay. go with... Okay. Galing! Oo, lalo ko na, alam mo, ang nakakatawa dito, parang nakikita ko yung mga members nyo. Parang hindi namimili, di ba? Meron tayong mga bagets, meron ba mga lola dyan katulad ko? Oy. Ay, wala pa! Pero- Pero promise. Meron pero wala lang today. Wala Ay, lang lola ka today. na, hindi nga. Ay, ready? Oh, di ba? Wow! Ganyan Pero na itsura marami mga ng lola mommies. ngayon. Ilan ang mommies natin dito? Ayan. Yun, mommies and lola. So, have a Invite question. tayo Pwede rin ba dyan. to sa bata? As young as how old po pwede? Absolutely. As long as pwede silang maglakad, pwede nang gumamit, Kaya na pwede na mag-coordinate. mag-understand, pwede na mag-coordinate. Oh, may 6 years old. Saan ba kayo nagpa-practice or saan kayo gumagawa ninyong rope flow? So actually po, we have different communities across the country. We do regular meetups po from Keep Flowing po sa Ayala Triangle Gardens every second Sunday of the month, 2 to 6 p.m. So free po siya, so everyone is welcome, beginner or intermediate and Paano yung mga expert. walang rope? Yeah. Halimbawa, Yeah. you can provide. Ayan sila. So, come as you are. Nako, magkakaroon kayo ng maraming amiga. Ang cute-cute nila. Parang saya-saya nila. Di ba? Saya-saya nila eh. Slow me. Lomis! Nakakatuwa. So kami naman po from Jump X Flow, we have here, only in Greenfields, every Sunday. wala pa siya. Yes, very near Sunday. here at TV5. Kailan? Every Sunday. Sunday at As what much time? as possible, 7 to 10 a.m. Pero sa mga interesado, saan ba makakakuha nito? Sa magkano? You can get from Keep Flowing. Okay. Yes, and They also Jump have- X Flow. And also Rope Flow Philippines. So yung pinaka-basic na rope, magkano? We Basic. have starter ropes starting at 600. 600. Very affordable. And also, we would like also to introduce some of the communities. Oh yeah, community. So we have Talon Luneta. Iba-ibang group Ayun po, meron po silang jump rope and rope flow session sa mga taga Manila areas. Oh, yan. Dapat pala, taloneta na. Yeah, and also po, meron po kami sa Cavite, sa Ayala Malls. So sa Ayala Malls, Vermosa, and sa District Imus. So that's regular once a month. Kasi nga, dumadami sila. Yes, Dami na. at lalo pang dadami. Oo. Okay, maraming salamat ulit sa ating Ka-Flomies. Ka-Flomies. With your Flow Bros and Flow Sis.
Maraming salamat, Roflo Philippines at Keep Flowing. Padaluyin ang positive vibes at salubungin ang araw ng may ngiti at pag-asa. Ako po si Jess De Los Santos. Eto na po, let go na sa mga negatots at ang padaluyin natin, more inspiration and motivation. Push lang ng push, kapatid. Ako naman po, si Maui David. Flow lang ng flow, Maui. Flow lang ng flow. At magbaon na ng extra happy hormones at samahan na rin ang inyong paborito morning kasalo. Ako po, si Justin Quirino. At syempre muna sa ating mga balita sa frontline sa umaga, mga mainit na updates ay ilang pangyayari sa loob at labas ng bansa. Ako po si Chiki Ropuno. Kaya naman masembati namin sa inyo, mga ate, kuya, nanay, tatay, lolo at lola at mga ka-Flowmies. Yes! Good morning, kapatid! Okay, ano pa ba mga ibang tinanda natin for a flowy Thursday, Justin? Ito, flow naman tayo sa hit comfort food ng marami. Oy! Okay? Oy! Fried chicken! Mga kapatid, tikman natin ang patok na Korean fried chicken Ay! ng Oppa Bowl. To go! Abangan natin yan mamaya. At sa pahing kapatid, paano na makaka-move on kung ang inyong pagsasamahan bigla-biglang natuldukan? Ang kwento ng isang babaeng maagang nabiyuda. Tunghayan po natin. At mamaya naman, sasabi ni Doc, paano nga ba nakikinabang ang ating katawan sa proseso na tinatawag na autophagy? Ipapaliwanag yan ni Doc Dex Makalintal. At sa ibang issue naman, iniipit na Certificate of Employment o COE ng iyong dating trabaho. Naku ha, bawal po yan. Ang batas sa likod nito ay paliliwanag sa atin ni Attorney Buko. At ito, hindi po iipitin lalo sa sasaya at pampabuenas. Bago ang kanyang pamamagitan sa Barangay 5 Panalo, may panalong kulitan tayo kasama ang multi-talented kapatid, actor at host. Walang iba kung hindi siya na nga. Gerald Napoles, live po yan mamaya. At narito naman ang mga balitang dapat abangan sa frontline sa umaga. Pangulong Bongbong Marcos naniniwalang hindi pa napapanahong igiit ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika laban sa China. Malacanang itinanggi ang kumakalat na chismis na pumanaw na si dating First Lady Imelda Marcos. Lalaki na dating nakulong dahil sa pagsusugal, pinatay ng riding in tandem sa Quezon City. Presyo ng bigas na dating ipinangako na gagawing 20 ang kada kilo, mas mahal pa ngayon kumpara sa kaparehong panahon nitong nakaraang taon. P-pop girl group na BINI ilalabas na ang kanilang first extended play na Tala-Arawan. At mga kapatid, ang inyo namang good mood this morning, padaluhin na rin. Sumali sa Kagumoka Ako Selfie Contest. Manood lang po na good morning kapatid. Mag-selfie na rin while watching or jumping. Ayan. At saka po yan i-private message sa aming official Facebook page na Good Morning Kapatid. At ang mapipili namin sa pagtapos ng show, magwawagi ng 500 pesos worth of load. Ayan. Kaya Kagumoka, go and selfie na! Tuloy-tuloy lang ang pagtutok mga kapatid. Magbabalik ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid!
Narito na mga umaaksyong balita ngayong araw. Ihahatid namin mula mismo sa frontline sa umaga. Dating First Lady Imelda Marcos, hindi totoong patay na ayon sa isang opisyal ng Malacanang. Singil sa kuryente ng Meralco, posibleng bumaba ngayong buwan ng Marso. Isa na namang lalaki patay matapos barilin ng riding in tandem sa Quezon City. Dating kulelat na Blackwater bossing, undefeated pa rin sa PBA Philippine Cup. At P-pop girl group BINI, ilalabas na ang kanilang unang extended play na Tala-Arawan. Itinalaga bilang officer in charge ng National Food Authority si dating Assistant Administrator Piolito Santos. Ayon kay Santos, siya ang mamamahala sa operasyon ng NFA. Habang nakaalalay sa ibang issue si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Ang appointment kay Santos ay nangyari kasunod ng pagkakasuspinde sa mahigit 100 empleyado ng NFA. Kabilang narito si Administrator Roderico Bioco. Kaugnay ito ng kontrobersyal na pagbebenta ng buffer stock ng bigas sa ilang piling trader. Para naman di na ito maulit, babaguhin na ng NFA proseso sa pagbebenta ng bigas. Ngayon ay uunahin muna ang pagbebenta ng bigas sa mga ahensya ng pamahalaan. Sunod naman sa mga lokal na pamahalaan bago sa mga lugar na sinalanta ng kalamidad. Mas mahal ang bigas ngayong Marso kumpara sa parehong buwan noong nakaraang taon. Sa datos ng Department of Agriculture, tumaas ng 36% ang presyo ng local regular milled rice. Kung noong 2023, aabot lang ito ng 40 pesos, ngayon 50 pesos na ang kada kilo. Mas mahal din ang presyo ng local well-milled at premium rice ngayong 2024. Ayon sa grupong Bantay Bigas, posibleng tumaas ang presyo ng bigas kahit inaasahang dadami ang ani ngayong buwan. Kinontra naman yan ng DA. Anila ngayong Marso at Abril magpipik ang ani, kaya inaasahan nilang bababa ang farm gate price ng bigas. Mararamdaman daw yan ng mga mamimili. Itinanggi ng palasyo ang kumakalat na balitang patay na si dating First Lady Imelda Marcos. Pumutok ang usap-usapan na yan ng maospital ang dating unang ginang matapos tamaan ng sakit na pneumonia. Pero fake news yan ayon sa isang opisyal ng Malacanang. Una na rin ibinalita kahapon ni Senator Amy Marcos na bumubuti na ang kondisyon ng kanyang ina. Wala na raw lagnat ang dating First Lady. Hindi na siya nagbigay ng iba pang detalye. Wala pa namang anunsyo kung dumalaw na ulit sa kanyang ina si Pangulong Bongbong Marcos na kababalik lang mula Australia kagabi. Pero una na rin siyang nanawagan ng dasal para sa ina. Sa ngayon, nananatili pa rin sa ospital si Imelda. Sa edad niyang 94 years old, minabuti raw ng pamilya Marcos na obserbahan pa siya sa ospital dahil sa maselang kondisyon niya. Posibleng bumaba ang singil sa kuryente ng Meralco ngayong buwan. Ayon kasi sa Meralco, bumaba kasi ang generation charge ngayong Marso. Ang generation charge ay singil ng mga power supplier sa Meralco para sa kanilang produksyon ng kuryente. Pero sabi ng Meralco, hihintayin pa raw nila ang billing mula sa kanilang mga supplier. Makakabawas din sa singil ng Meralco ang refund na ipinag-utos ng Energy Regulatory Commission. Sabi kasi ng ERC, kailangan munang suriin kung dapat bang ipasa ng Meralco sa mga customer nito ang ginastos nila sa mas mahal na panggatong. Nitong Pebrero, umakyat na sa 11 pesos at 91 centavos per kilowatt hour ang singil ng Meralco sa kuryente. Dahil yan sa mas mahal na natural gas mula sa pangunahing supplier nila na First Gen. Sa ibang balita, dead on the spot ang isang lalaki matapos barilin ng riding in tandem sa Quezon City. Ang biktima, kagagaling lang ng kulungan dahil sa pagsusugal ng patayin. Nasa frontline na balitang yan, si Ian Suyo. Napahagulgol na lang ang magkakamag-anak na ito nang maabutang wala ng buhay ang isang lalaki sa Barangay Baysa sa Quezon City kagabi. Patay sa pamamarilang biktimang kinilalang si Chris Paul Gapa, 33 anyos. Ayon sa isang testigo, dalawang lalaking magkaangkas sa motor ang malapitang bumaril kay Gapa. Tinamaan ng bala sa ulo ang biktima na agad nitong ikinamatay. Hindi naman lubos akalain ng pamilya ng biktima ang kanyang sinapit. Wala raw silang alam na kaalitan ng biktima. Napag-alaman nakakalaya lang nito noong Pebrero matapos makulong dahil sa iligal na pagsusugal. Wala po kasi akong alam sa kanya, hindi po kasi siya nagpupunta sa akin. Hindi rin po siya nagkakwento pag nakakasalubong ko po.
Ang kanyang tiyahin naman, nakausap pa raw si Gapa ilang oras bago ang pamamaril. Basta sinasabi niya lang sa akin na sabi niya, tita, ikaw na lang ang kamag-anak ko. Sabi ko, ba't ka ba nagsasalita ng ganyan? Sabi niya, basta ikaw na lang yung tita ko. Hindi ko sir alam kung anong gagawin namin pa eh. Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang mga pulis at opisyal ng barangay kaugnay sa krimen. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyu, News 5. Arestado sa buy-bust operation ang 3 pusher na online kung magtulak ng droga sa Parañaque. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Kaya may karapatang manahimik at magsawalang ibo. Sa buy-bust operation, nahuli ng mga pulis ang 3 tulak umano ng droga sa San Dionisio, Parañaque City. Pangunahing target ng operasyon, sina alias Weng at alias Jericho, 2 pusher na online kung magbenta ng droga. Nadiskubre ang kanilang iligal na gawain matapos isumbong ng isang tipster sa mga pulis. Agad namang kinumpirma ng Parañaque Police kung totoo nga ba ang sumbong. Siguro nag-evolve na rin sila. Mahirap pa ma-detect yun, mahuli yung online transaction. But this time, dahil nakakuha tayo ng test buy, nahuli natin sila. Dahil positibo sa test buy ang mga suspect, agad ikinasa ang buy-bust operation. Kasama rin nahuli ng mga pulis ang isang small-time pusher na kakilala ng mga target na si alias Erwin. Nabawi mula sa mga suspect ang mahigit 100 gramo ng hinihinalang shabu. Nagkakahalaga ito ng mahigit 850,000 pesos. Sa kabila ng operasyon, mariing itinanggi ni alias Jericho na may nakuwang droga ang mga pulis sa kanila. Ayun lang po yung nakuha po nila sa akin, pera lang po. Tumanggi namang magbigay ng pahayag si alias Weng at alias Erwin. Ayon sa PNP, talamak na ang bentahan ng droga online. Kaya naman pakiusap nila sa mga delivery service. Ito nga ay napakahirap na ma-detect unless makipagtulungan yung ating transport courier o service, no? Na pag may kahinahinalang pinapadala sa kanila, mas mainam na i-report nila sa amin. Nasa kustodiya na ng Parañaque Police ang 3 suspect. Maharap sila sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Nagbabala ang isang mambabatas tungkol sa isang Chinese mafia na kumukuha ng passport sa Pilipinas gamit ang peking mga dokumento. Isiniwalat ito ni Surigao del Norte Congressman Ace Barbers sa pagdinig ng Kamara tungkol sa isang Chinese national na sangkot sa pag-import ng illegal na droga. Meron daw lehitimong passport ang suspect pero illegal itong nakuha. Nakakuha rin siya ng iba pang ID gaya ng Unified Multipurpose ID at driver's license. Sa report na nakalap ni Barbers, ilan pang Chinese nationals ang gumagawa nito. Ginagamit daw nila ang mga ID para makabili ng lupa at magtayo ng mga warehouse sa iba't ibang lugar sa bansa. Ito raw ang nagsisilbi umanong business front nila. Arestado ang 3 pulis na dawit sa pagnanakaw sa 2 bahay sa Kawit, Cavite. Kinilala ang mga suspect na sina Master Sergeant John Paulo Meliona, Master Sergeant Reynaldo Kilit Jr. at Corporal Leonard Pareja. Kabilang ang 3 pulis sa 9 na suspect sa pagnanakaw sa barangay Madalo, Putol. Tinangay ng mga kawatan ang mga pera, cellphone, dokumento at isang baril. Ginapos din nila ang mga nakatira sa bahay na pag-aari ng isang Chinese. Sinibak na sa pwesto ang mga pulis na napag-alamang naka-duty pa ng gawin ang krimen. After the charges were filed, we immediately issued an order to the 3 police suspects to be relieved from the respective units to be reassigned to the regional headquarters holding area section and placed them under restricted custody. We condemn such actions in the strongest terms and assure the public that these officers, if found guilty, will meet the full arm of the law. Kahit aminadong naaalarma, iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi pa panahon para gamitin kontra China ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika. Sinabi yan ng Pangulo kasunod ng panibagong harassment ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal nitong Martes. Sa ilalim kasi ng kasunduan, obligadong ipagtanggol ng Estados Unidos ang Pilipinas kapag inatake ang ating mga sundalo, barko o eroplano ng ibang bansa. Ang Amerika muli ring pinagtibay ang kanilang pangako.
Pero ayon kay Pangulong Marcos, prioridad pa rin ng Pilipinas na idaan sa dialogo ang pagresolba sa issue. I do not think that it is the time or the reason to invoke the Mutual Defense Treaty. However, we continue to view with great alarm this continuing dangerous maneuvers and dangerous actions. We will make our objections known and hope that we can continue to communicate to find a way so that such actions are no longer seen in the West Philippine Sea. Determinado si Senator Robin Padilla na mangalap ng pirma para pigilan ang pag-aresto ng Senado kay Pastor Apollo Kibuloy. Ipinaaresto ang pastor ni Senator Riza Ontiveros matapos i-cite in contempt. Hanggang ngayon kasi ay hindi pa rin dumadalo si Kibuloy sa pagdinig ng Senate Committee on Women and Children kaugnay ng mga pang-aabuso umano sa mga naging miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Para baliktarin yan, kailangan makakuha ng 8 pirma ni Padilla mula sa mga miyembro ng komite. May 7 araw pa siya para mangalap ng suporta. Pero ngayon pa lang kumampi na agad sa kanya si Senator Amy Marcos. Kami ni Senator Robin talagang pipirma. Nagkasundo kami, pipirma kami para paatras itong contempt order. Kasi parang hindi naman siya tama at sa palagay ko, sasamahan kami ng iba pa naming grupo, si Senator Go, palagay ko, no? Sino ba kami? Teka muna, Senator Go, Senator Cynthia. Pasado na sa committee level ng Kamara ang panukalang amyendahan ng 3 economic provisions ng 1987 Constitution. Matapos ang deliberasyon ng Kamara bilang Committee of the Whole kahapon, agad nagbotohan ng mga mambabatas at inaprubahan sa committee level ang resolution of both houses o RBH number 7. Yun nga lang, ilang kongresista ang umalma dahil hindi raw nasunod ang tamang proseso sa pag-amyenda ng saligang batas. It does not follow any of the 3 modes of amending the Constitution. So what we're doing is technically not a CONAS, hindi din siya CONCON, and obviously hindi din ito People's Initiative. This is the 4th mode at ang ginagawa na po natin ay pag-aproba na ng mga amyenda sa konstitusyon. Sa kabila nito, diretso na sa plenaryo ang panukala. Target ng Kamara na pumasa agad ito sa second reading sa susunod na linggo. Kung dating kulelat, undefeated pa rin ang Blackwater Bossing sa PBA Philippine Cup. Sa laban nga kagabi, tinambakan pa nila ang Converge Fiber Xers. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. First quarter pa lang, 16 puntos na ang naging lamang ng Blackwater Bossing kontra Converge Fiber Xers sa laban nila kagabi. Talagang bossing sa depensa ang ipinamalas ng Blackwater, kaya't ang kanilang 16-point lead lumobo pa. Pagdating ng third quarter, dinoble pa ng Blackwater ang score ng Converge, 70-35. Hindi na nagawang humabol ng Converge kaya't ang final score, 90-78 para sa bossing. Wala pang talo sa 3 laro ang Blackwater, habang kabaliktaran naman ang standing ng Converge na may 0-3. Ito rin ang unang beses na nakakuha ng 3 sunod na panalo ng bossing mula noong 2019 Commissioner's Cup. Nanguna si Christian David para sa Blackwater sa likod ng 16 points at 5 rebounds. We put a premium and a focus on how we like to defend, and we're not perfect. You know, there's still lots to improve on. So far, it's a good start. We're staying humble. We're staying focused. Because we know how quick things can turn. So we're just going to continue working hard. Sa sumunod naman na laro, natakasan ng NLEX Road Warriors ang Meralco 99-96. Sa huling segundo ng laro, lamang ng 3 ang NLEX. Matapos ang magkakasunod na turnovers ng parehong koponan, sumablay ang panablasan ng 3 ni Chris Newsome. Bago yan, umabot pa sa 10 puntos ang lamang ng Meralco sa bandang 8-minute mark ng fourth quarter. Yun nga lang, biglang nag-init si NLEX star Robert Bolick at pinangunahan ng Road Warriors pabalik. Nagtala ng 26 puntos si Bolick, kabilang ang 16 noong huling yugto, bukod sa 8 rebounds at 4 assists. Nag-improve sa 2-1 ang win-loss record ng NLEX habang bumaba sa 1-2 ang standing ng Meralco.
Buti na lang may bolik kami. Isipin mo kung wala ito dito. I want to look at it as a team effort. Lahat may kanya-kanyang ambag. But syempre, medyo special ito. May pula sa noo, parang siopaw. Tuloy ang aksyon sa Philippine Cup sa Biyernes, March 8 sa Smart Araneta Coliseum. Unang maghaharap ang Northport Batangpier at Phoenix Fuel Masters ng 4:30 p.m. Susundan niyan ng tapatang Barangay Ginebra Gene Kings at Rain or Shine Elasto Painters ng 7:30 p.m. Mapapanood ang mga laro sa RPTV, PBA Rush at Pilipinas Live Up. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Sa volleyball naman, kapwa umalagwa ang DLSU Lady Spikers at National University Lady Bulldogs. Tabla pa sila ngayon sa ikalawang pwesto ng standings. Nagbabalik si Ian Suyu. Extended na sa 4 ang winning streak ng defending champions na De La Salle Lady Spikers sa season 86 ng UAAP Women's Volleyball. Yan ay matapos nilang ilampaso ang determinadong UE Red Warriors sa Mall of Asia Arena kahapon. Extra motivated ang mga taga-TAF na patunayang sila pa rin ang reyna ngayong season matapos nilang matalo sa opening game kontra UST. Wala namang may gusto na matalo. Kaya kailangan din namin yung game na yon. Wake up call yun sa amin. And mas kailangan namin mas mag-focus sa bawat galaw. And yun nga, mas i-lessen pa yung errors in every game. All-around team defense at offense ang pinakita ng Lasal. At kahit pa nakadikit ang UE sa first 2 sets, Hernandez this time as libero. dinomina na nila ang third set para selyuhan agad ang panalo. Ang final score, 25-21, 25-18 at 25-10. Zapada pushing the ball in. Good read there by Tolentino. And that's into the net. An error coming from back row. Top scorer sa game ang reigning Rookie of the Year at MVP na si Angel Canino with 18 points on 17 attacks at 1 block. Dahil sa panalo, 4-1 na ang win-loss record ng Lady Spikers na pangalawa ngayon sa standings, kasunod ang undefeated pa rin na UST. Blue FEU player, nice shot. Isa pang nakabuntot ngayon sa standing ng Uste, ang NU Lady Bulldogs na tabla rin sa second spot kasama ang Lasal. Nakuha rin nila ang ika-4 nilang panalo matapos iligpit sa fourth set ang FEU Lady Tamaraws sa second game kahapon. It's not an easy task. He's one of the... Nang ibabaw sa opensa ng NU si Alyssa Solomon na gumawa agad ng 15 points sa first 2 sets pa lang. Definitely. Bagamat nasilat ng FEU ang second set, hindi nagpatinag ang NU at bumawi sa third and last set para tapusin ang laban. Second set, medyo nag-relax din kami. Tapos parang nakalimutan na namin gumalang ng tama. Then nakalimutan na rin namin kung ano yung mga pinapractice. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Hindi lang sa Pilipinas. Umabot na rin sa ibang bansa ang Pantropiko Dance Challenge ng P-pop girl group na BINI. Dahil sa tagumpay ng kanilang kanta, nasa Cloud9 pa rin ang BINI Girls. Natural siyang nag-boom sa TikTok. So yun yung mas nakakatuwa and mas nakakasarap sa puso kasi nagustuhan talaga siya genuinely ng mga kapwa namin Pilipino, hindi lang mga Pilipino, lahat ng lahi. Parte ng kanta ng first ever extended play ng BINI ang Tala Arawan. Ipapakita raw nila rito ang roller coaster of emotions na gusto nilang ibahagi sa Blooms at listeners. Ano naman daw ang nararamdaman mo? Tiyak na may kanta sila para sa'yo. Ilalabas na ito sa Biyernes, sakto sa International Women's Day. Because of this EP that we have, we get to make use of our emotions through the songs. So I hope they take inspiration through that. Use it to a good advantage na you can use so much with your talent as a woman. Sa kabila ng tagumpay ng BINI tulad ng chart-topping hits at viral songs, enjoy pa rin daw ang grupo kahit pressured. Hindi kami conscious na dapat ganito kami kung anong
sinasabi ng mga tao, ng society, parang gusto namin mag-enjoy pa rin. Kahit ganito yung work namin, gusto namin, ina-enjoy pa rin namin siya at the same time. Ngayon naman, naghahanda na sila para sa isa pang pasabog this 2024. Kakaroon na po ang Bini ng solo concert! Kailan yan? This June 28! So, it's time. It's time. Saan? Safe. Where? Saan? Sa New Frontier Theater! Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Narin na para sa last 2 seasons ang Avatar The Last Airbender ng Netflix. Matutuloy pa ang paglalakbay ni Aang bilang Avatar sa live-action adaptation. Pero sa ngayon, wala pang detalye kung kailan ilalabas sa mga susunod na kabanata sa kwento ni Aang. Simula nang ipalabas ang unang 8 episodes nito sa Netflix, nakakuha na ito ng mahigit 40 milyong views. Naging mainit din ang usapin sa social media ang Avatar dahil sa ilang bahagi ng kwento na binago sa live-action adaptation. Ay, nakakatuwa tayo, I'm so excited. At saka alam mo yung parang medyo, hindi naman medyo proud na proud kasi we had him on the show. Si Gordon Cormier. Tapos narinig na. Oo, na parang proud ka for Hindi ako proud tayo. surprised kasi ang ganda ng quality ng show. And tumatanda na si Gordon Cormier. Yun nga eh, oo. Diba? So if ever, kailangan mag-shoot na sila. Ngayon na Kasi mismo. lalaki yan. Tatangkad pa yung bata Diba? yan. Yung boses niya, niya, iba na eh. Pero sobra siyang galing, yung talagang mahal na mahal siya ng camera, yung talagang pagka nanonood ka sa kanya, dalag-dala ka sa kanyang emosyon. And alam niyo ba, he's been acting since he was small. Napabilib ako sa kanya. Nakita ko yung audition videos Nakita ko niya. din yung Ay, audition videos. Ang napakagaling. Sa TikTok nilabas. Tapos sabi niya, this is my first ever morning show. Nakaka-proud. Diba? So abangan natin ang Season 2 and Season 3 ng Avatar The Last Airbender. Ito, abangan natin mamaya din. Titikim tayo ng Korean, Pinoy fusion cuisine sa mga patok na fried chicken at iba pa ng Oppa Bowls to go. At sa Legal Bato, may karapatan bang humingi ng Certificate of Employment ang dating empleyado na bigla na lang hindi pumasok sa trabaho? Alamin ang kasagutan mamaya ni Attorney Buko. At sa amin naman din pagbabalik, ipaliliwanag sa atin ni Doc Dex ang proseso ng pagre-recycle ng cells o autophagy. Kaya wag kayong alis, magbabalik pa ang inyong fave morning kasalo, ang Good Morning, Kapatid! Good morning mga kapatid! Usapang labor po tayo. Nararapat bang ibigay ng isang employer ang Certificate of Employment ng dati niyang empleyado na bigla na lang umalis at hindi na pumasok? Yan ang isyung tatalakayin ni Attorney Buko sa Legal Bato. Attorney, nag-awol kasi ako sa dati kong trabaho tapos ayaw akong bigyan ng Certificate of Employment. Legal ba to? Hindi po yan legal. Ayon sa Section 1 ng Department of Labor and Employment Labor Advisory No. 6, Series of 2010, obligasyon ng mga employer na magbigay ng Certificate of Employment sa kanyang empleyado, current employee man o natanggal na empleyado at kahit awol or absent without leave. Ayon sa Section 10, Rule 14, Book 5 ng Labor Code, kahit mga tinanggal o dismissed na empleyado ay may karapatan na humingi ng Certificate of Employment mula sa kanilang mga employer. Karaniwan kasing ginagamit ang Certificate of Employment ng mga empleyado para mag-apply ng loan sa mga bangko o mag-apply ng visa para mag-abroad o mag-apply ng ibang trabaho. Subalit ang Certificate of Employment ay magsasaad ng simula at pagtatapos ng pagiging empleyado. Kaya maaaring ilagay ng employer na ang empleyado ay tinanggal dahil sa anumang paglabag o kung ang empleyado ay absent without leave. Attorney, paano kung ayaw ko bigyan ng COE ng dati kong employer unless iatras ko daw ang kaso sa DOLE dahil sa illegal dismissal na ginawa nila?
Maaaring makasuhan ang employer ng unfair labor practice o paglabag sa Article 248 ng Labor Code kung ayaw kang bigyan ng Certificate of Employment. Maaaring idulog ang anumang reklamo laban sa mga employer sa Department of Labor and Employment o National Labor Relations Commission at maaaring utusan ng DOLE o NLRC ang nasabing employer na magbayad ng multa at damages para sa empleyadong nagreklamo. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat. Maraming salamat din, Atty. Buko. Ito po, may mga proseso naman sa loob ng ating katawan na hindi natin lubos na naiintindihan. Isa na yan ang autophagy or autophagy o pag-recycle ng ating cells. Mabigat pero gusto kong maintindihan din yan. Ano nga ba ang benepisyo nito? Alamin natin sa Sabi ni Doc. Ang pagre-recycle hindi lamang ginagawa para makatulong sa ating mga kapaligiran, ginagawa rin ito ng ating mga katawan para mapanatili tayong malusog. Ang sabi ni Erich Ignacio, Doc, good evening po. Patapik naman po minsan ng autophagy. Ang autophagy ay isang proseso sa katawan kung saan sinasala ang ating mga cells para i-recycle ang mga sira o ang mga depektibong bahagi nito. Galing ang terminong ito sa dalawang salitang Griego na autos, ibig sabihin ay self, at phagomai, na ang ibig sabihin naman po ay to eat. Ang naipong mga depektibong bahagi ng ating mga cells may hahalin tulad sa basura na nasa ating mga katawan. Maaari itong makasama at magdulot ng iba't ibang sakit tulad ng cancer. Nangyayari po ang autophagy sa tulong ng autophagy-related proteins o yung ATG. Ang tinatawag na autophagosomes naman po ang nagdadala ng mga sirang cells papunta sa lysosomes. Ang lysosomes ang kakain ng mga depektibong bahagi ng cells at maglalabas ng raw materials na ginagamit para mabuo ang mga panibagong cells. Paraan ito ng ating mga cells o mga sihay para makasurvive. Nagagawa dito na mas functional ang ating mga dating hindi na magamit na cells. Nakakatulong din ang autophagy para maalis sa ating mga katawan ang ilang pathogens at bacteria. Isa ang fasting sa mga pamaraan para umiral ang autophagy. Ayon din po sa mga pag-aaral, nagsisimula ito kapag nakukumpleto natin ang 24 hanggang 44 na oras ng fasting. Pero bago ito simulan, siguraduhin kumonsulta muna sa eksperto para masiguradong wala itong negatibong epekto sa ating mga katawan. Pwede rin itong idaan sa calorie restriction o pagbabawas ng konsumo ng calories. Ginagawa ng katawan ng autophagy para punan ang mga nawawalang nutrients. Paalaala lamang po na hindi makabubuti sa mga buntis at mga bata ang fasting at caloric restriction dahil mas kinakailangan ng kanilang mga katawan ng dagdag na nutrients. Epektibo po ang maraan naman ng exercise dahil ginagawa nitong mas aktibo ang ating mga ATG sa ating mga katawan. Habang tayo'y tumatanda, mas nababawasan po ang autophagy sa ating katawan. Kaya mainam na simulan na ang healthy lifestyle habang maaga pa para hindi maging sakitin pagtanda. Tandaan din po na hindi pa kumpleto ang pag-aaral tungkol dito sa autophagy kaya hindi 100% makasisiguro sa mga benepisyo nito. Pero mainam na malaman ito ngayon para mas maunawaan ang mga maaaring maitulong nito sa atin sa hinaharap. At kung meron kayong mga tanong tungkol sa inyong mga kalusugan, i-ask Doc Dex nyo yan sa aking Facebook page o sa Facebook page ng Good Morning Kapatid. Maraming salamat po, Doc Dex. At eto na po, say yes ngayong Huwebes. Gaya naman nagpapadala sa atin ng kani-kanilang selfies. Ayan na, patingin nga. Oy, may jump rope din. Good morning! Oy, bagong gising pa yung isa talaga. Ang cute. Ang cute. Meron din silang rope. Diba? Naki-workout sila sa atin this morning. Good morning! Ay po! Ayan. Saya-saya nila. Ang cute! Okay mga kapatid, keep them coming. Picture lang po ng picture, saka ipadala yan. Kasama na rin ang location nyo para manalo ng 500 pesos worth of load sa ating Kagumoka po Selfie Contest. Kay Justin naman tayo. Ako naman, ito mamaya mga kapatid, bagong kanyang pagiging official kagawad. May banding muna sa atin si Barangay 5 Panalo host, Gerald Napoles. Live! At ito, isa pang patok, siguradong patok sa panlasa, ang yummy Korean fried chicken, ang Oppa Bowls to go. Titikman natin yan. At sa payong kapatid, inakalang panghabang buhay na pag-iibigan, hindi man lang pala aabot ng 1 buwan. Parang sad man, tas ang happy nito. Diba? Oo nga eh. Basta huwag kayong alis mga kapatid, magbabalik pa rin yung paborito morning kasalo, ang Good Morning Kapatid!
po ang Good Morning Kapatid. O para sa mga K-drama is live dyan. Uy! Ako yon. Guilty siya. Nakabukod sa kwento, galing sa aktingan. Sigurado marami rin ang natakam sa mga ibinibida nating pagkain ngayong umaga. Nako, totoo yan. Jess, tignan mo naman nakakatakam at isa na nga riyan ang kanilang fried chicken. Kaya kaway-kaway sa mga naiinggit sa pritong manok moments ng classic crash landing. Very yun din at Sonia Jin, di ba? Pero FOMO no more dahil yan at iba pang sikat na K-food, meron na rin sa Oppa Bowl to go ni Kirby Miones. Good morning, Kirby! Good morning, Kirby! Good morning, mga kapatid. So ano ba itong mga inihain mo sa amin ngayong umaga, Kirby? Yes, lahat boneless chicken yan. So we have 6 flavors actually. Okay. Tapos, yung nasa dulo, japchae. Japchae. Ano yung flavors ng ating Korean chicken? Meron tayong honey butter, we have soy garlic, we have yangnam, salted egg. What's yangnam? Ano yung yangnam? Korean talaga siya, spicy. And, Okay. yan. Tapos meron tayong salted egg and snowy cheese and cheesy dip. Okay, syempre ang una kong tanong, ano ang bestseller mo? Bestsellers namin actually lahat. Lahat? Pero historically, ang in-order talaga ng mga customers namin is yangnam and salted egg. Yangnam, at sarap. salted egg. Okay. Yangnam para sa mahilig sa spicy. Yes, and spicy. Oh. Pero kung gusto nila ng super spicy na parang pangpulutan na talaga, K-Buffalo tayo. Ayun, Buffalo, ang sarap. Sir Kirby, kwentuhan nyo naman kami. Paano nyo ba nasimulan tong business nyo na Oppa Bowl to go? Well, actually, it started during the pandemic. Pre-pandemic, mahilig na ako sa samgyup and Okay. Korean food talaga. And nung pandemic, wala tayong makain na gano'n. So, gumawa ko ng concept para, gumawa ko ng sarili kong dishes. And yan, and ginawa siyang business. So, doon nagsimula talaga. Pero ano bang kinaiba ng Sarap. Korean chicken compared dun sa nakasanayin nating chicken dito sa Pilipinas, sa mga kanto style? Ito, boneless kasi. Boneless and flavored talaga siya. So, yun yung mga Korean. And crispy talaga siya, actually. Yun. Pero alam niyo, parang medyo malungkot kung tayong dalawa lang yung Oo kumakain. naman. Take yung spot, let's go, diba? Hindi na kailangan. Hindi na kailangan tawagin. Mami Chiki. Coming! May job kayo dito. May job kayo. Amoy namin dito sa studio. Sabi Yes, ko, amoy kung pwede namin, na natin diba? ipasa yung amoy sa inyong mga Pwede lang, bahay. no? Sir Kirby, napansin ko yung japchae nyo po, yung noodles is flat. Yes. Hindi siya yung the usual na round na glass So, noodles. may Pinoy twist tayo. Okay. Ginawa naming wide yung noodles natin. Para kakaiba talaga. Ngayon ako nakita niyo. Ang galing. So unique. Siyempre, para kumpletuhin na. Oo, kailangan Meron ding drinks na Kirby. Kailangan subukan Ano ba ito, ito. Kirby? Ito ang Korean strawberry milk na bago namin actually ni-launch lang namin yan this month. So, from real strawberries talaga. Oo nga, yung sa ilalim, parang totohanan. Mix-mix nga niyan. Teka muna, Wait, can I bibigyan ko just say, kayo ang na. sarap. no? Sobrang sarap. Ito, Medyo matamis. salted egg ba to? Oo, salted Ang egg sarap yan. po ng salted egg. Bahala na. Sino Sarap, ang gusto sarap. tumikim ng japchae? Thank you, Mami. Yan. Mahilig din ba kayo sa K-drama, sir? Oo. K-pop din okay. actually. Appear. K-pop. K-pop. And then, sinong favorite yung K-pop? 21. 21. Sinong bias nyo? Oh, Ayan, di ba? Ganun kayo, Maui. Sinong bias nyo? Para mabalik tayo sa mga inihain ni Kirby sa atin ngayong umaga. Magkano ba ito? Halimbawa, kung isang box. Ang box namin ranging from 245, 6 pieces na siya boneless, to 560, which is 12 pieces na. Pwede na pag-party na yun, oo. 12 pieces, no? Pero we offer wide range of meals din. For student meal, the prices start at 89 actually. Okay. Kanina, sir, nabanggit nyo na may Pinoy Nabulunan pa. twist. It's okay. Yeah. Meron kayo nilagay na Pinoy twist sa inyong mga dishes, no? Paano nyo nilagay yun, yung Pinoy twist na sinasabi nyo po? We wanna target kasi wider market. So, hindi naman lahat parang used to foreign taste, di ba? Yes. So, kami, nilagyan namin, nag-add kami ng Pinoy twist, mga ingredients actually. So, most of the ingredients are coming from here. Okay. Okay pala yung glass Masarap noodles nito. sa japchae, ah. Sabi ko, di ba Medyo masarap masarap. to? Oo. Mas masarap pa to. Grabe, ang sarap naman nito. Ito ba yung... buffalo? Yeah, buffalo. Ang sarap. Sinong bias nyo sa Oo, flavor? yun natatanong ko. Ano ba yung may maanghang, merong matamis? Maanghang na Yan, matamis. yung Korean. Mangang na maasim na matamis. Pero masarap yung salted egg, I would have to say. Thank you so much. Salted egg. This one. This one. Yan. Ikaw, Justin, may bias ka na sa chicken? Ano na ba yung sinubukan mo? Ito, salted egg, ha? Oh. Pwede na pang commercial. Oh, di ba? Drink. Napakasarap naman. Ito yung drink. Kain muna ka. This is honey butter. Honey butter. Okay. Okay. So, do you plan to add more po to your menu, sir?
Ngayon, plano namin mag-add ng fries. Oh, and wow. Dips actually kasi marami naghahanap ng dip. So, Dips. Galing. Pero for now, ito yung pinakabago nating Kahit nga kung ito lang ang pupuntahan nyo doon. Pwede na di ba? Solve na. Solve na Ang sarap. Thank you. Saan kayo mahanap, Kirby? We are located in Marikina, Kalumpang, pero by April, we are planning to add two more branches, Makati and Pasig. Yay! And then you also deliver po. We deliver, we are available in GrabFood and Foodpanda. Okay. Okay. Maraming salamat sa pagbisita sa amin. Kirby! Thank you so much. Kaya ito, Napasarap ang kain. sa aming pagbabalik, handa na siyang magdala ng ngiti at papremyo sa pinakabagong game show dito sa Kapatid Network. Pero bago yan, kulitan muna tayo sa ating Kags Gem. Gerald Napoles! Ng Bago siya rin niya ng manok. Live! Gerald! Tuloy-tuloy lang ang happiness ngayong umaga dito pa rin sa inyong Happy Morning Kasalo, ang Good Morning, Kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning, kapatid. Ito, malapit nang ipalabas ang pinakabagong game show na magbibigay sa atin ng ngiti at papremyo araw-araw dito sa TV5. Yes, malapit na talaga, Justin. 4 na tulog na lang. Barangay 5, panalo na. At para pag-usapan yan, ang ating newest kapatid, primetime game show. Hindi ka newest kapatid, dati ka ng kapatid. Bago lang itong show mo, di ba? And second balik mo na dito, Second balik, yeah. Let's welcome back Gerald Napoles. Kagawad Jen. Hello, Kagawad Jen. Sanay ka na ba dun sa Kagawad Jen? Kags. Para mas mas bata. Gen Z. Gen Z. Kags. Kags Jen. So ano ba, may pagka-Gen Z din ba yung atake dito sa Barangay 5 Panalo? Kwentuhan mo kami tungkol saan ba itong sitcom/game show? Yes, ito yung first sitcom/game show nga na magkasama siya. So after each gags, diretso na sa game show. So nagsisegue ako as a character, which is Kags Je, into Gerald as a host. Okay. So yung mga contestants natin dito, mga totoong galing sa iba't ibang lugar, mga kabarangay natin. So 5 games, elimination. Yung pang 5th, yun yung jackpot round. Jackpot na? Jackpot na 100,000 pesos. 100,000. Araw-araw. 100,000. Araw-araw. May 100,000 tayo. Ano ba yung mga klase ng challenges na kailangan nilang laruin para makuha yung 100,000? Yun yung actually isa sa interesting part nung bagong show na to. Talagang malawak kasi yung pwedeng gawin dito. Because it's a sitcom, so there's a story happening inside the barangay na parang, may problema tayo. Maraming magnanakaw ngayon sa barangay. So ang game natin ngayon, para tignan natin kung paano ba sila kumilos, pabilisan kayong manungkit ng sinampay. So may kinalaman yung konseptong ganda. Yes. Tapos yung pangsungkit is parang iba't ibang gamit na funnel, dashpan, pagdidikit-dikitin. Diskarte. Para masungkit mo siya. So may ganun. Very barangay. Very barangay. Ang cute ng mga barangay games. Discarding barangay. Discarding barangay. Pero sino-sino yung pwedeng maglaro, Mami Chiki? No? Kahit sino pwede maglaro. During our first week, parang kumuha muna kami ng mga kapatid nating influencers, of course. Pero eto, nagpapa-audition na kami sa April 5. Kung 18 to 50 years old kayo, 1 p.m. to 5 p.m. sa TV5 Novaliches, may pa-audition tayo at may chance kayo manalo. Baka kayo na yung manalo ng 100,000 pesos. Ako, libre kami ni Jess niyan. Yan yung Pwede. libre kami. Pwede. Gusto ko yan kasi sabi mo 18 to 50, so hindi sila masyado naghahanap ng edad. Tsaka hindi kailangan macho katulad ni Kagje. Hindi kailangan sobrang valedictorian katulad ni Jess. Basta madiskarte kailangan, di ba? Ano yung kampihan ba yan? Kag tuloy. Okay lang. Kags. Tawag nyo sa akin Kags eh. Mukhang Kags. Not really kampihan eh. Talagang individually magkakalaban sila. 5 contestants, tanggalan ng isa. First round, tanggal isa, yes. Second round, tanggal 2. Tapos,
Maglalaban yung dalawa, tapos jackpot Uy, round. exciting din yan para sa mga manonood, di ba? Kasi abangan natin yan. Tsaka gusto namin paglaon nito, yung mga manonood natin, pag nag-open na yung portals namin sa social media, mag-suggest sila ng games. Uy, pwede ba sa ganun? Tama. At baka pwede kaming pumunta mismo sa barangay. Ay, excited. Pero ito yung concern ko, kung halimbawa contestant ako. Kasi para pag iniisip ko, pag nakita ko sila, si Kayla, saka si Gerald, mga theater actors starstruck ka ba? kailangan ba akong kumanta? Kailangan ba akong sumaya o umarte pag nandun ako? Depende sa mood ko. Depende sa... Hindi, kailangan, depende sa pag gustong, pakantayin to. Hindi naman. Basta kailangan lang yung medyo competitive, of course. Kasi 100,000 pinaglalabanan natin. At saka, yung games kasi automatic masaya. Right. So automatic habang ginagawa mo siya, parang lahat sila pinapawisan pero yung hinihingal pero yung ang saya! Sumisigaw sila, ang saya dito kasi parang barangay parlor games ka. So, kumbaga, kung hindi ka man manalo, at the end of the day, enjoy ka pa rin. Yes, that's diba? the goal. Saka maganda dito, hindi lang yung mga taga-barangay, I'm sure sa Metro Manila ang pwedeng manalo. Kahit yung mga nasa probinsya, Yes. pwedeng dumalo. So, pati home viewers ba? Or For now, hindi pa. hindi pa muna? Okay. Audition muna, kailangan doon mismo maglaro. Maglaro. Pinapakita natin kanina yung mga dala-dala ninyo na mga material. Tatlo kayo doon. Si Kayla na-meet namin nandito sa Kayla. last week. Tapos may isa pa kayong kasama, yung ba si Kap? Si Kapal. Kapal. Sorry. Lagi ako nagkakamali. Kapal ako ng kapal eh. Medyo makapal kasi si Kapal eh. Yung pala eh. Si EJ yun. Siya yung SK, di ba? Si Kayla ito. Tapos Ayan si Kapal. Ano naman ang role niya bilang barangay captain? Siya yung barangay captain namin na leader ng barangay, pero minsan yung mga suggestion niya palpak. So ako bilang kagawad, parang ako yung Ang ganda ng babali. dynamics nyo, ibig sabihin. Kasi meron ka, si Kayla is SK ba? Tama? Oo, SK tapos naman ikaw siya. kagawad and then kapitan. Pero ikaw, kamusta yung experience hosting a game show? Yan. Well, actually, masaya eh. Tsaka parang, parang hinga. Hinga siya eh. Kasi familiar ako sa barangay. Right. Lumaki ako sa barangay sa Maynila. So, pag may kada contestants, interesado ako sa buhay nila. Tsaka, depende sa kung anong karakter ng tao, yun yung masaya. Pag naglaro siya, bilisan mo. Parang may sinishare ka. Tapos minsan magkukwento ng buhay nila. Yun yung masaya dun. So, ang dami tayong nang-meet na tao. So, marami pang tsansa na malaman kung ano pa yung mga buhay ng mga tao. Ayun. How is it similar do? Paano mo nagigamit yung pagiging theater actor doon sa pag-host at pag-improv doon sa sitcom? Actually, sa improv malaki. Kasi you have to solve the problem right there and then, di ba? Tapos, live performance, kaya nakakatulong kasi yan sa troubleshooting na mabilis. At saka yung decision making na, hindi, ito na yan, gawin na natin to. Pag may nakita tayo na, halimbawa, pwede tong mag-showdown talented to, magra-rap to. Habang nagra-rap to, kumakanta ka. Game, tara. Parang kayang May collab. Tsaka spontaneous, may element of surprise, Yes. di ba? So, aabangan din yan ng mga manonood. Ano kaya gimmick? Ano kaya paandar ni Alin kaya yung Cags? scripted, alin yung hindi? Yes. Ako talaga curious ako kasi sa kauna-unahang panahon makakakita tayo ng game show na sitcom pa. Yes. Diba? Kompleto. Congrats sa ikaw Thank ang you. di ba? Pioneer niyan. Oo nga eh. Salamat po. Ang galing. Pero syempre, hindi natin pwedeng kalimutan. I mean, grabe yung line of work, body of work nito ni Gerald. From theater to movies. Thank you. Oo. Babalik ka pa ba sa pagtateatro? Kailan ka ba, ano yung huli mong production? Ano ba huli ko? Well, meron kaming siningit namin ni Kim. There was a laboratory festival or untested play sa PETA. So we did a 2-day run, 5 days rehearsal ng isang untested play. So, hindi na namin pinost kasi it's a laboratory festival. So, parang hinga namin yan ni Kim. Patunay thespian talaga, true and true talaga actor. Instant daddy. Instant daddy. Dami mo daw pinaiyak ka. Oo nga eh. Viral yan. Oo nga. Nabudol sila. Kasi comedy. Comedy naman talaga siya eh. Pero at the end of it, there's a plot twist. So medyo maraming naantig actually. At maraming nakarelate. Nakakaiyak talaga. Maski ako, pangatlong beses ko na napapanood yung Instant Daddy. Si Kim,
mahagulgol. 4 na beses na niya napapanood, mahagulgol pa rin. Napakaganda. Maganda. Nasa Netflix. Nasa Netflix pa rin yan. Pero Available eto, pa rin. may gustong ipatanong sa amin. Sa kabila raw ng pagkarami-raming hiwalayan ngayon sa Ay, showbiz. Paano daw bang sikreto ninyo ni Kim? Basta gabi-gabi. Gabi-gabing mag-uusap. Communication. Gabi-gabi dapat nag-uusap tayo. Huwag tatapusin ng araw na galit. Yes! Tapusin ng araw na love each other. Loving each other. Yun lang. Pero I have nothing against dun sa mga baka may sarili silang pinagdadaanan. Ganda naman ito ng mga pictures. Ganda ng Oh! Solid. Sana all! Sana all. Wow! Saan yan? Sa Thailand, sa Phuket. Kasi nanood kami ng Coldplay doon. Talaga? Coldplay. 5 breakups and a romance, isa pang Yes. showing yan di ba? Oo, nasa pan yan. Pero syempre, kanina pa natin binibida yung pagiging theater actor Yun ni nga. Geraldine. Parang kailangan natin Sige iparamdam sa audience natin. Baka daw pwedeng makahingi ng sample ng kanta. Pagkanta. Sige. Game. Akapela na lang. Oo. Pag nag-host ka, medyo effort na ngayong kumanta. Kasi tuloy-tuloy yung Yung episodes. pagsalita. Okay. Hey, have you ever tried really reaching out for the other side? Amazing. Maybe climbing on rainbows, but baby, it goes. Dreams there for those who sleep. Life is for us to keep. And if you're wondering what this song is leading to, I want to make it with you. Sample ba ng ganyan sa sitcom? Sa barangay? Yes, biglaan lahat. May biglaan. tumatumbling nga doon. Hindi namin alam. Ba't ka tumatumbling? Mga ganun doon. Biglaan talaga. Husay ang husay. Okay, Kap Je pala. Imbitahan na natin yung mga kapatid natin na samahan kayo sa barangay. Yes, sa mga kapatid natin at mga kabarangay, meron po tayong bagong game show na sitcom pa. Pinagsama na. Lahat nilagay na namin dito. Mananalo pa kayo ng 100,000 pesos. Yan po ang Barangay 5 Panalo. Sa Lunes na yan, 5:30 p.m. bago mag-Frontline Pilipinas. Daily po yan, Mondays through Fridays. Samahan niyo po kami magsaya dito. Yay! Pwede ba mag-promote pa? Go. We have a movie with Wilbert Ross, Nico Natividad, Nico Manalo, Danita Paner. Pagpag 24/7 under Viva Films, March 20 in cinemas nationwide. Excited na kaming lahat dyan. Thank you so much. Maraming salamat. Excited Jet, kami. thank you. Yan. Ito may nanalo na. Sa ating Kagumoka po selfie contest. Congrats, Amara Ayame ng Pasig City. Hintayin lang po ang message ng aming staff para maklaim ang inyong load. Congratulations! And that is it para sa ating So Fun Thursday sa makabulong umaga ang nahihatid namin sa inyong mga tahanan. Kita-kits pa rin po tayo bukas. Enjoy lang ang araw, mag-spread ng good vibes palagi. Keep smiling lang yan ang paalala ng inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid!